Guys, kalapatids, simulan na ako ng project ko today. Eto, yung ibang ibon natin, iakit ko na muna doon sa taas. Habang sila wala pang pwesto rito sa baba. Ang ating ibon na si Berta, siya na muna ang ginawa kong sitter. Foster parenting kay sa itlog ni Milo saka ni Luis. Habang si Luis, iakit ko na ron saka si Milo. Pwede pa namang gamitin si Milo sa karera sa laro. Tingnan natin kung ano magiging senaryo. As of today, meron akong ikarga doon na 4 na kak. Tapos yung ibang kak na bakante, sa tingin ko nasa 8 o 6 pa ang wala tayong pares. Simulan ko ngayon. Ito guys, ang ating medyo umonti na sila. Kasi naandun na sila karamihan sa taas. Sa flyer, ginamit na po natin yung flyer. Ayun. Ayun taas, ayun. Ayun sila. Ayun si Red Red sa bintana. Sa bintana. Ito nga din si Papa Bear. Hanapan ko ng magandang matigas na magiging jowa to. Samantalang yung iba dito, iakit ko na ng paunti-unti. Ito sila. Karamihan dyan, kak, kalapatids. Si lang babae dyan. Yun. Si Milo lang. Yung ibang babae natin, andun na po sa taas. Tapos, itong natin si Hayden, may itlog pa rito, kaya hindi muna natin iakyat. Ang asawa niya, Stoty Guapo. Samantalang si Sablon. Si Sablon po, natin yan. Pinag-poster parenting natin yung itlog ni Red Red. Para masimulan ko ng matraining si Red Red sa flyer. Kasama yung asawa niya, yung jowa niya, si Choco Stick. Bahala na tayo. Kung sakali magpipisa siya, ipo-poster parenting naman natin dito kay Jerica. Samantalang yung itlog ni Jerica, ilalagay ko naman kay Pulanggi. Ganun po si Daddy Tutan pero hindi ako nalilito. Kung anong itlog yon, nilalagyan ko po ng lapis. Para alam ko po kung sino nag-crack, sinong nagano. Itong ating sinimulan, binaklas ko na yung isa dito, yung isang double cage dito sa baba, binaklas ko na. Hinintay ko lang mapisa si Pulanggi para magamit ko na yung double cage niya. Iakit ko rin doon sa taas. Alam nga naman iakit ko sa baba, mahirap yun. Okay, eto sila. I'll be back guys, promise. Ano kaya plano ko? Ayan guys, kitang-kita na puro lalaki po silang lahat. Nag-iisang babae lang dyan si Milo. Yung nasa taas po, si Katarman yan. Yung naandun sa may ibabaw pa na yung Katarman, si Papa Bear. Alam nga namang Mama Bear, kasi lalaki. Ayan po. Ayan po, ipag-iibon natin, napakahirap talaga. Ito po magsisilbing pan-transport natin doon sa taas para ilipat sila lahat. Kailangan lang po talagang gampanan dahil nahirap po talaga na dito sila ngayon dahil napakaputik po. Ayoko pong maranasan nilang mamatay na naman. Alam namang pag namatay sila, mabuhay ulit. Mahirap yun. Ayan po. Ito guys, sinimulan natin hulihin yung mga ibon natin. Nahuli ko na po si Baldado. Aakyat na po natin yan sa taas. Next na po natin yung ibang mga magkakaroon ng pisa dito. Iaakit na po natin silang lahat. Habang nire-renovate ko itong ilalim. Ayan po yung ibon natin na si Stitch. Nandyan po yung itlog ni Red Red. Kay Stitch saka sa Sablon. Ayan. Ayan. Ito po si Papa Bear. Nasa trapping natin. Ito naman po. Ayan, puro lalaki po yan. Ang tanging babae lang dyan. Ayun. Si Milo lang.
At tayo ay magsisimula ng manghuli. Yan. Huli natin sila pero hindi kulong. Huli pero hindi kulong. Yan po. Hello guys, ito nanghuli tayo dito ng mga ibon. Para ilagay natin doon sa taas. Para sila may nais natin. Habang ginagawa ko to, sa ilalim. Ito guys, nahuli ko na sila. At ita-transfer na po natin sila sa taas. Ayan po guys, ang mga nasa ating breeders loft, ita-transfer na natin doon sa flyer. Nauna na po iakit si Kulit sa si Luis. Bahala na tayo kung paano magiging senaryo doon sa taas. Pero ma-inlove na sila kung ma-inlove sila. Ma-inlove na sila sa kapwa nila ibon. Na gagawa naman natin talaga ng paraan para sila mag-mate ng ayos. Tapos magbugbugan ng ayos. Ayan po sila. Ganyan po kasiksik ngayon. Dahil puro lalaki sila. Ito lang pong babae dyan guys. Si Milo lang. Ganun po karami ang mga lalaki natin natira. Kasi nagkamatayan po yung mga breeder natin babae. Hindi ko po alam. Bakit anong dahilan. Bilang isang pansier, may mga pagkukulang pa kaya yata tayo. O di kaya sa putik. Dahil maputik yung loop natin, nakakain nila. Yun siguro main reason. Pero sa ngayon, ang nakikita ko lang, kailangan nila talaga ng time. Bigyan sila ng magandang panahon. Medyo nag-busy tayo lately. Ito, bawi naman tayo sa kanila today. Ayan. Kaya napapansin nyo na naka-trapal na sa ako sila para po hindi mapuruan ng hangin. Yan po kalaban ng mga ibon natin. Pag malakas na hangin, hindi nila kinakaya. Ayan po si Luis, hinahanap na yata si Milo. Okay guys, akit muna ako. So guys, nasa taas na ako ulit. Tapos, ito mga ibon natin. Nagalpas po ako ng siyam na piraso. Sarado naman yung breeder natin, yung diving board, kaya dito sila mapipilitan for sure. Ang ating pag-ibon yan, nadala natin dito yung mga kak natin na siyam na kak, saka isang hen. Bali 10 silang inakit ko ngayon. Sana masanay agad sila rito para makakuha sila ng territory nila. Yan, marami tayong territory dito na po pwede nang dito sila mag-nest. Dinala ko na pala dito yung isang double cage. The sooner na makapisa si Pulanggi, baka daling ko na si Pulanggi dito. Sila mismo na, wala na iba. Sila na mismo lalagay ko dito. Dito, nakalatag dito. Kasi andito yung diving board Diving board. At the same time, meron tayong may clearance pa rito sa taas. Baka pwede pa ako maglagay dito ng double cage. Dito. Bahala na kung anong maganda. Para hindi sila asiwa sa mga bugbugan, mga natin. Naka Venetian blinds na, saka yung trapal. Okay na yan muna, pansamantala. Habang budgetarian pa tayo. Alam nyo na, hindi naman basta-basta bumili materyales. Wala namang nabibiling
mura dahil talagang mahal talaga materyales. Ang libre lang yung mga harap. Kaya tuloy-tuloy tayo sa pangarap natin guys. Ang ating pangarap na yun nagsisilbing lakas natin. Siyempre, una sa lahat yung tulong ni Papa G. Pagmamahal natin sa ating mga anak. Sana mahalin din natin na nila tayo in return. Kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga ibon, in return, uwi naman sila ng mabilis. Kaya naman ng ibon natin yan. Yung uwian ng mabilis. Pagkakalaban ng bagal. Good morning guys and thank you so much sa inyong pagsuporta sa FB at ito sa ating YouTube, sa ating channel. Salamat po guys at sila po yung kasalukuyang nalipad. Hindi ko po sila makakuha na ng video kasi nga masyadong maulan. Maliwanag ang araw pero naulan. Yun ang delikado sa sa pagkakasakit. Maging hayop maging tao. Basta naulanan tapos ng ambon, mas masama ang ulan ng ambon kaysa sa tunay na ulan. Mga basta ng ambon. Yan po guys. Salamat po. Mag-umaga pa mata ko sa puyat sa hanap buhay. Pero grind lang kami everyday. Thank you so much. The sooner na magawa natin yung baba, pipiliin naman natin yung mga selection na talagang pwedeng i-combine sa kanilang bawat isa. At yun po, salamat po sa mga tumulong sa akin na makarecover ako sa pag-iibon. Kay Boss Jeric, konsehal ng Wawa Uno, sa kanyang mga ibon na binigay sa akin, nakarecover si Daddy Tutan. Kay Boss Hapon Marquez, salamat po. Kay paring Ronnie, wala siyang apelido. Si ang tropang Tinggulong, syempre, ganyan. In general na lang kasi sila marami sila. Salamat sa inyo guys sa patuloy ng pagsuporta kay Daddy Tutan. Si Daddy Tutan nandyan lang para sa inyo. At sana nandyan lang kayo para sa kanya. Mahirap po maging fancier. Mahirap po talaga. Yung ibang mga nagko-comment ng di maganda, sana pumunta kayo sa sapatos ni Daddy Tutan. Kung gaano kahirap ang buhay namin bilang isang nangangalapate. Sana maintindihan niyo ako. Yung pagmamahal namin sa aming ibon, hindi basta-basta. Para na namin silang mga anak. Good morning.